Noong elementary pa ako, mayroong maalamat na lugar sa school namin na hindi namin kayang puntahan. Yun yung abandonadong CR. Ang sabi-sabi kasi, mayroon daw nakatirang white lady dun. Kaya walang naglalakas ng loob na pumunta. Maliban na lang sa mga loko-loko namin na kaklase. Pero sa tuwing pinupuntahan nila yun, ay hindi na sila nagiging normal tulad ng dati. Anong nakita mo doon, classmate? Tsa. Anong tsa? Tae. Classmate experience. Sa video na ito ay ibabahagi ko sa inyo ang ilan sa mga naging experience ko sa mga kaklase ko noong elementary pa ako at iisa-isahin ko sa inyo yung mga kalokohan ng mga kaklase ko na yun na hanggang ngayon ay hindi pa rin mabura-bura sa aking isipan. Umpisahan natin kay Mark. Naging kaklase ko na to siya noong grade 1 at grade 2 ako. Pero this time ay grade 4 na kami. Alam ko na ugali nito kaya ayaw ko siya makatabi sa upuan. Kasi nga bully siya. Pero dahil may seating arrangement at ang apelyido namin ay parehong nagsisimula sa letter M, ay wala akong choice kundi umupo sa tabi niya. Isang araw, nagkaroon siya ng bulutong. At isang linggo din siyang absent nun. Kaya isang linggo din akong masaya nun. Wala yung buang Pero ang hindi ko alam, doon pa lang pala magsisimula ang paghihirap ko. Dahil nung gumaling na siya, ang unang ginawa niya pagpasok sa room ay dumikit-dikit sa akin. Dahil gusto niya na magkaroon din daw ako ng bulutong. Nakakahawa kasi yun Kaya ayun, paglipas ng 2 araw, nagkaroon din ako ng bulutong. At isang linggo din akong absent nun. Isang linggo ako nagpapagaling dahil sa kalokohan mo. At yung time na gumaling na ako at pwede na ako pumasok, ang unang bagay naman na ginawa ni Mark ay itulak-tulak ako sa katabi ko na babae. Kaya ayun, nahawa din yung isa kong kaklase at siya naman yung nagkaroon ng bulutong. Gaya nga ng sabi ko sa inyo mga repa, masama talaga ugali nito Kaya isang linggo ding absent yung kaklase ko na yun. Baby girl pa naman yun. Pero yung time na pumasok na siya ay umabsent naman ang katabi niya ng 3 days. Alam niya kasi na siya naman ang mahahawa kaya nag-absent na agad siya. At doon natapos ang cycle. Isa din sa mga hindi ko makakalimutan na ugali nito ni Mark ay yung pagiging madamot niya. Rich kid kasi ito siya at palaging masarap ang baon niya. Kaya madalas pinapainggit niya yon sa iba naming kaklase. Kaya ayun, hinihingian siya tuloy. Mark, pahingi naman ako ng burger ma. Gusto mo ba? May laway na to Wala pang laway yung bandang dito May laway na yan. Tignan mo. Grabe men, kinagat-kagatan niya yung iba't ibang party ng burger niya para lang mandiri ka at hindi na humingi pa. Pero yung isang kaklase ko na yun ay walang pake at humingi pa rin. Kaya ayun, binigyan niya. Tuwang-tuwa pa siya nun At ang sabi niya, okay lang kahit may laway mo na to. Lahat naman tayo magkakapatid Anyway, noong grade 5 ako, may subject kaming APP. At sa kantin kami nagkaklase. Dahil wala nang recess tuwing hapon, ang ginagawa ng school ay pinapaloko na lang sa mga estudyante yung paninda. At ang section namin ang naka-assign para gawin yun. Magsisimula kami sa room ng mga grade 1 hanggang sa maikot namin yung buong campus papunta sa room ng mga grade 6. At may isa akong kaklase na gumagawa ng kalokohan. Ang ginagawa niya kasi, tuwing may bibili sa kanya na grade 1, ay kulang yung sinusukli niya. O bata, sukli mo. Bakit 3 lang? 5 piso man po yung binigay ko. Oo nga, 5 piso. Itagdos yung binili mo Sabi mo tag-piso lang ito. Sabi ko, tag-piso kung kalahati lang. Hindi naman kami nagbebenta ng kalahati kaya tagdos yan. Pero ang totoo nun, tag-piso lang yun. Niluloko niya lang yung bata para magkapera siya. Patuloy niyang ginagawa yun hanggang sa grade 2. Pero pagdating sa grade 3 ay hindi niya na magawa kasi malalaki na yung mga bata doon. Hindi naman kami last section pero halos lahat ng kaklase ko sa grade 5 ay mga loko-loko. At isa ito sa dahilan kung bakit nagkaroon ako ng hindi malilimutang experience noong ako ay grade 5. Dahil nadamay lang ako men. Magkakasama kasi yung mga kaklase ko na loko-loko noon. At sa hindi maisipang dahilan ay napagdesisyonan nila na mamato ng classroom. Ang hindi nila alam may teacher na natutulog sa loob noon kaya nagising siya at nagalit sa mga kaklase ko. Lintik kayong mga bata kayo. Wala ba kayong mga klase? Sinong teacher nyo? Ma'am, estudyante po yan ni Ma'am Kalat. Kaya ayun, nagsumbong siya sa teacher namin at galit na galit yung teacher namin nun. Kaya hinanap niya yung mga kaklase ko na nagtatago lang sa likod ng classroom. At sumakto na napadaan ako doon, kaya nasama ako sa grupo nila. Hoy kayo, halika kayo dito. Pumasok kayo doon sa kantin, ngayon na.
Ma'am, hindi ako kasali dyan. Anong hindi? Ikasama mo sila. Noong doon na kami sa loob ng kantin, sinara ni ma'am yung mga bintana at nagulat na lang ako nang bigla niya kami pinagsasampal isa-isa. Mabuti sana kung mahina lang. Malakas men, umalog talaga yung ulo ko nun eh. Tapos yung kaklase ko na may kapansanan ay napaupo na lang sa lakas ng hampas sa kanya. At yung isa namin kaklase na malaki ay sinuntok niya sa muka. Ganyan ba ang tinuturo ko sa inyo? Hindi nyo na ako binigyan ng kahiyan. Umalis kayo sa harap ko. Kaya ayun, napaaga yung pagbalik namin sa room nun. Tapos sabi pa ng advisor namin, "Ala, anong ginawa nyo? Magsuri kayo doon kay ma'am nyo." Magsuri pa daw kami, inabayaran na namin yung pagkakamali ng mga kaklase namin eh. Sa akin nga utang yun eh, kasi wala naman talaga akong kasalanan. Kaya dapat siya ang magsuri sa akin. Tapos kinabukasan, kabado kami sa pagpasok dahil sa nangyari. Pero pagdating namin dun, nakangiti pa yung teacher namin dun eh, na parang walang nangyari. Kayo ba guys, ano yung mga tipo ng kaklase na nagkaroon kayo? I-comment nyo naman sa babaw. Sabali hanggang dito na lang muna ang kwenta natin ngayon. Sana nag-enjoy kayo. Huwag niyo po kakalimutang mag-like, share at subscribe dahil malaking bagay po yun para naman maging masaya na ulit yung buhay ko. At kita-kits sa susunod na video. Bye-bye!